Pero ngayon na nawala na yung karamihan sa gubat, napakahirap basahin kung may darating na sama ng panahon. Kagaya po ng karanasan namin sa pagputok ng Pinatubo, hindi po namin napansin na kung bakit nawala yung mga kalaw, hindi na nag-iingay yung mga kalaw, tumakas na pala. At kapag tumatakas ang mga ibon o yung hayop, may masamang mangyayari sa kanilang lugar. Parang mayroon silang malakas na pagbasa sa panahon. Dahil nakadikit sila, bahagi sila ng kalikasan. Kagaya rin po ng karanasan ng mga ninunong Aita, wala pong nagbabahay dun sa lupa na marupok na pwedeng gumuho kapag umuulan o pwedeng gumuho kapag lumindol. Ang amin pong mga ninuno, alam nila kung saan namumugad yung mga baboy ramo. Kung saan namumugad ang mga baboy ramo, doon sila naglalagay ng mga bahay dahil siguradong ligtas yun. Isa po yun sa mga palatandaan sa pagbasa ng saan ang safe na lugar. Kapag may dumadating naman po, kagaya rin po ng naisishare, ang mga langgam, nag-iiba yung galaw. Ang mga hayop, nag-iiba yung galaw. Pati yung isda sa ilog. Kapag ayaw na nilang sumuot sa mga butas ng bato, at lagi silang nando sa open area, asahan mo may lindol na darating. Ganun po, yun po yung mga nagbibigay kaalaman sa mga katutubong mamayan kung bakit natututo. Kaya, lagi ko pong sinasabi, ang eskwelahan po ng mga katutubo kung bakit sila natututo ay ang kanilang kapaligiran, ang kalikasan. Kahit na hindi po dumadaan sa formal na edukasyon sa mga universidad, natututo din po ang mga ninuno namin kung paano bumasa ng panahon at kung paano bumasa ng isip at pag-uugali ng kapwa. Kasi doon sa pakikipag-ugnayan nila sa isa't isa.